Isdang makinis, mataba at mamink-mink, sabi nga sa report ni Sir J. Taruk, yan ang isdang dapa o tinatawag ring tampalpuke. Sabi naman ng mobile journal na si Pamela Vasquez at Ninong Rai, marami pamamaraan sa pagluluto nito at masarap nga daw. Pero ano nga ba ang sustansya makukuha natin dito sa tampalpuke or flatfish o isdang dapa? Narito, pakinggan ninyo. Ang flatfish or flounderfish o tinatawag ding tampalpuke dito sa atin ay kinagigiliwan ng marami noong nakaraang buwan, hindi lamang dahil sa taglay nitong pangalan, ngunit pati na rin daw sa linamnam na dala nito. Tinatawag rin itong isdang dapa. Hindi madalas makahuli nito at madalas ay nasa seafloor ito nananatili. Pero dahil daw po sa dredging na nangyayari sa Manila Bay, nag-surface ang mga ito kaya nagkaroon ng chance ang ilan na makakain ito. Ang isang serving ng flatfish or tampalpuke ay maaaring magbigay sa atin ng around 110 calories. Yan ay kung tanggal na ang mga bahaging hindi makakain tulad ng mga tinik. Mayaman sa protina, around 20 grams, walang carbohydrates para sa mga takot sa carbs, mababa din lamang ito sa total fat. Mas maraming unsaturated fats kaysa sa saturated fats, mababa lamang ang cholesterol at mayroon ding makukuhang 460 mg of sodium dito. Pagdating naman po sa vitamins, mayaman ito sa vitamin D, iron at calcium. May makukuha din tayong potassium dyan. Kapag ka kumain ng isang serving nitong isdang dapa or tampalpuke, pwede mo ma-burn yan na sa pamamagitan ng around 11 minutes of running, 30 minutes of walking at biking ng 15 minutes. Dahil na rin sa mga content natin at ang isdang dapa or tampalpuke ay nagsisimula sa letrang T, ang tanong ng karamihan ay kung ito nga ba ay mataas sa uric acid. Actually, moderate purine content ang mayroon sa tampalpuke. Ibig sabihin, hindi siya ganoong kataas pero hindi rin naman siya mababa. So, kung ang tanong ay kung pwede nga bang kumain ito ang mga nagbabantay sa kanilang mga uric acid, ang suggestion po natin ay syempre kinakailangan controlled ang ating mga uric acid levels. Pwede naman kumain ito pero huwag aaraw-arawin ang pagkain nito. Tsaka, kung iisipin naman natin, reality check lang. Hindi naman araw-araw ay mayroon kayong mabibilingan dahil nga ang behavior ng isdang dapa ay ang pagiging nasa seafloor. Kaya hindi rin kayo makakabili niyan parate. Kung meron man, pwedeng kumain. Kung wala, di yung iba naman ang kainan ninyo. Life is all about happiness, ika nga, and eating to your heart's content ay pwede naman basta't alam ninyo lamang ang inyong mga limitasyon. Lalo na, kung mayroon kayong mga body goals na gustong ma-achieve at kung mayroon din kayong mga health goals na dapat i-maintain. Sabi nga, moderation, variety, and balance ang kinakailangan natin sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. At paano? Sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman naririto pa rin po ako, nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!